Kaugnay pa rin sa pagkakapaslang sa nobyo ni dating Quezon City Representative Nanette Daza, nakakausap po natin ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District, si Police Inspector Rodelio Marcelo. Inspector Marcelo, magandang tanghali po. Si Mariz Umali po ito sa Balitang Hali. Opo, magandang tanghali sa iyo, Maris, at June. Magandang tanghali po. Inspector, ano na pong update natin sa investigasyon? May nakikita na po ba tayong motibo dun sa krimen? Opo, no? Yung motibo po, hindi pa natin ma-establish. Pero sa ngayon po ay sumasailalim sa parapin test. Ito pong suspect natin na si Alan Robes. Pero nagbigay na po ba ng salaysay ang sumukong suspect? Ini-invoke po niya yung rights niya, no? Dahil may abogado po siya. Ayaw po niya magbigay ng pahayag tungkol po sa pangyayari. At pagka ganun po, hihintayin muna niya yung abogado niya, hindi pa po ba dumarating? Nandito na po actually. Yun nga po, ini-invoke yung rights ng kliyente niya na huwag pong magsalita. Huwag muna magsalita. Opo. Paano raw po ba nangyari itong krimen na to? Nagkaagawan po ba ng baril, may ng away? Kasi po base sa mga salaysay ng kapitbahay ni dating Congresswoman Daza, may komosyon daw po silang narinig sa bahay bago ang krimen. Opo, ganito po yan. No? Kagabi po ng alas 10:45 ng gabi, nakatanggap po ng tawag yung ating police station 9 dyan sa Anonas. Sinasabi nga po dun sa tawag na meron pong commotion dun sa loob ng bahay ni dating Congresswoman Nanette Daza na matatagpuan po dito sa 51 Manining Street, Teachers Village sa Quezon City. Nagresponde po yung pulis natin doon at nung nasa tapat po sila ng gate ng bahay ay nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. At yan po ay sinundan ng paglabas ng isang tao na may dalang baril na later po na-identify natin na itong suspect na si Alan Robes. Sa ganun pang kakataon po, sumuko tong si Robes sa ating mga pulis, isinuko po yung baril niya at yung siya po, yung sarili niya, isinuko doon sa ano. At nakita nga po ng mga pulis natin, yung pagbukas ng gate, na nakatimbang na po doon yung biktima na si Noel Orate. Okay, na may tama ng baril. So, Inspector, ibig sabihin, itong si Robes, hindi na siya nagtangkang tumakas pa. Nandun siya inabutan nung sumuko siya. Opo, hindi po. Kaya pa po siyang sumuko dun po sa ating mga pulis. Pero may mga nabanggit na po ba na mga previous na pag-aaway, kaya humantong sa ganito yung sitwasyon? Wala pong ganun pang report sa amin nakakarating. Sa kapitbahay po mismo may nakuna na kayo na mga testimonya kung magkasama ba rito yung manugang o pumunta lang doon? Wala sa pa po malinaw po kasi na itong manugang doon po nakatira sa bahay ni Congressman Daza. At nakausap niyo na po ba si dating Congresswoman Daza? Wala pa po siyang pahayag tungkol. Pero may efforts na po kayo to contact the camp of Congresswoman Daza? Actually, may abogado na po siya at magbibigay daw po ng pahayag sa tamang oras. Alright, sige. Patuloy po kami makikibalita sa inyo. Maraming salamat po at magandang tanghali. Hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD na si Police Inspector Rodelio Marcelo. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po at mabuhay po kayo.